Sa nakaraang bahagi natapos tayo kung saan lahat ng tao ay napatunganga. Henyo ba to? Paanong walang effort pero nagawa niya yun? Tahimik ngunit gulat na gulat ang examiner. Lumingon si Nogahang, bahagyang nakayuko at mahinahong tinanong. Sapat na po ba ang hiwa? Saglit na natahimik ang examiner bago sumagot. Nakapasa ka na. Muling tiningnan ni Papano ang kanyang pulse eres kung saan nakatali ang mga pass tags, 3 sunod-sunod na tagumpay. Tinanong niya, ano na po ang susunod na exam? Laking gulat niya sa sagot ng examiner. Tapos na ang exam. Halata sa mukha ni Nogahang ang gulat at pagkalito. Ganito lang yun. Baka hindi warriors ang hinahanap nila, baka mga taga-silbi lang. Ngunit pinutol ng examiner ang kanyang iniisip. Ano ang title mo? Tanong nito. Mas lalo siyang nalito. Title. Martial title ang ibig kong sabihin, tugon ng examiner, halatang naiinip. Doon lang naintindihan ni Nogahang, at sa mayabang ngunit kumpiyansang tinig, sumagot. Ako ang tinatawag na special problem solver. Napapikit ang examiner, hindi dahil sa respeto, kundi sa pagkalito at inis. Anong kalokohan yan? Tanong niya sa sarili. Sa isang tahimik na lugar malapit sa isang lumang gusali, narinig ang mahinang tanong ni Nogahang, Ano yun? Sa gitna ng malawak na bakuran, tumayo siya ng diretsyo, punong-puno ng kumpiyansa. Sabi niya, isa akong espesyal na taga-solve ng problema. Medyo kilala na rin ako sa larangang yun. Tila nagulat ang kausap niyang examiner. Ibig mong sabihin, bayarang mandirigma ka. Paano naman ang paaralan mo? Napaisip si Nogahang. Paaralan. Saglit siyang natahimik, tapos parang pilit na inaalala ang nakaraan. Anong pangalan nga ulit ng paaralan namin? Naalala ko, may sinabi si teacher tungkol doon. Pinayuko pa nga niya ako sa harap ng kung sinong ninuno na parang wala naman talaga. Nagkibit-balikat siya, sabay sabi, basta, may ganun nga. Pero di ko na maalala. Napapailing na lang ang opisyal. Ni hindi mo maalala ang sariling paaralan, anong klaseng tao ka ba? Pagkatapos ng kaunting usapan, tila wala ng saysay kung anong paaralan si Nogahang nanggaling. Sabi ng opisyal, kahit ano pa yan. Pasado ka naman sa pagsusulit. Ay rekomenda kita bilang first rate na mandirigma. Nagkibit-balikat si Gahang at ngumiti, pero agad napatingin sa isang malaking bagay sa kanilang tabi, isang dambuhalang puppet na may mga kahoy na tinik. Teka, hindi ba kailangan pang gawin yan? Parang test din yan tanong niya. Napatingin din ang opisyal at saglit na natahimik. Para lang yan sa mga taong may kompletong tali, paliwanag niya habang ipinapakita ng ating bida ang pulse eres na suot niya. Napangiti si Gahang. Ganun pala. Habang nakatingin sa dambuhalang training equipment na puno ng mga kahoy na patulis, nagbigay linaw ang opisyal. Yan. Ginagamit yan ng mga tunay na disipulo ng paaralan. Pero mukhang nakalimutan na nilang linisin. Napailing siya, sabay sabi, wala rin namang halaga yan. Kaya bahala ka, kung gusto mong subukan. Tumingin si Nogahang sa bagay na iyon, bahagyang napaisip. Kung ginagawa rin naman ng iba, sige. Subukan mo na, utos ng opisyal. Humarap si Gahang sa malaking gamit na iyon. Ang utos, subukan mong suntukin. Sa isang malawak na bakuran, humarap si Nogahang sa isang kakaibang training device, isang dambuhalang sako na tila walang pakialam sa batas ng pisika. Ganito ba? Tanong niya, sabay hampas ng kamao sa sako ng bahagya. Sa lakas ng tama, gumalaw ito, ngunit imbes na masira, ang sako'y umikot lang ng malakas, na parabang pinaglalaroan lang ang kanyang lakas. Napangiti ang isang verong nakamasid sa tabi. Hindi yan basta-basta masisira, paliwanag niya. Gawa yan para ibalik ang lahat ng enerhiyang binibigay mo sa kanya. Kaya kahit anong lakas ng suntok mo, parang ikaw rin ang tinatamaan. Napatawa pa siya, habang pinagmamasdan si Gahang na seryoso pa rin sa harap ng sako. Bakit ang sarap panuurin? Sabay pisil sa kanyang balbas. Pero si Gahang, hindi natinag. Tahimik lang siyang nakatingin, handang bam-ira ulit, ang bawat hamon ay hindi hadlang, kundi paalala kung gaano pa siya lalakas. Hindi pa rin sumusuko si Nogahang. Habang pinapahid ang pawis sa braso, lumapit muli ang matandang opisyal at ngumiti ng may halong panunukso. Dapat ginagamit mo ang inner energy riyan. Mga 30 taon ng karanasan, kung meron ka man, biro niya. Ngunit bago pa man siya matapos sa pagsalita, bigla na lang umalma si Gahang, isang mabilis na suntok ang binitawan, mas malakas, mas seryoso. Napangiti ang matanda, pero agad din itong napailing. Hindi ganon ang ibig kong sabihin. Pero kasabay ng kanyang pagtawa, natigilan siya. Ang mata niya, nanlaki. Ang sako ay nabutas, kumalabog, at tila baga nawala ng balanse mula sa lakas ng tama ni Gahang. Hindi basta suntok ang ibinigay niya.
Isa iyong suntok ng taong matagal nang nagtitimpi. Suntok ng taong may lakas, pero mas lalong may lalim. At sa eksaktong sandaling iyon, alam ng opisyal, may kakaiba kay Nogahang. Nanlaki ang mata ng matanda. Ikaw, ang ginawa mo. Hindi na niya matapos ang sinasabi niya, wala siyang maisip na salita para ilarawan ang lakas na nasaksihan niya. Pero si Nogahang, tahimik lang, lumapit muli sa sako at sabing, "Isa pa po, pakiusap, isa pa." Ano? Gulat na sigaw ng opisyal. Hindi siya makapaniwala. Ito bang lalaking to, sira ulo ba siya? Pero sumagot si Gahang, mahinahon. Nagkamali po ako. Dapat pala, mas pantay ang pagkalat ng enerhiya ko. Napuruhan ko masyado yung isang bahagi. At doon, napatigil ang matanda. Ano raw? Bulong niya sa sarili. Nagkamali. Nabutas mo ang training puppet. At ang pagbubutas niyan, ilang ulit na mas mahirap kaysa sa sirain ito. Sa harap niya, si Gahang ay hindi lang basta malakas, may kontrol, may pag-aaral, at higit sa lahat, may potensyal na hindi pa niya lubos maunawaan. Sa gitna ng training ground, galit na galit si Nogahang, hindi dahil sa ibang tao, kundi sa sarili niya. Nakakahiya, sigaw ng kanyang isipan, ni hindi ko man lang mabasag ang isang simpleng puppet. Sa bawat pagkatalo, naiisip niya ang mukha ng matandang instructor na nakatingin sa kanya, punong-puno ng pagkadismaya. Ganon ba ako kabobo? Tanong niya sa sarili habang pinipigilan ang panginginig ng kanyang kamao. Pero ngayon, hindi na siya papayag na maulit ang kahihiyan. Hindi na ako magkakamali. Sa isang iglap, bumitaw ulit si Gahang. Isang malakas na suntok, tama sa target. Sa lakas ng kanyang suntok, yumanig ang buong lugar. Bumaon ang kamao sa puppet, basag, wasak, at tuluyang bumigay. Ito na ang simula ng pagbabago ni Nogahang. Sumabog sa alikabok at pira-pirasong kahoy ang puppet. Ang isang simpleng bitek ay nauwi sa ganap na pagguho, isang tagumpay na pinagpawisan ni Nogahang. Tahimik siyang tumayo sa gitna ng gumuho niyang kalaban, kagat-labi, pilit pinipigilan ang ngiti. 2 beses ko nga lang tinamaan, pero pasado na yon, di ba? Ang instructor, na kilala sa pagiging istrikto at tahimik, ay bahagyang napanganga. Hindi siya makapaniwala, pero wala na siyang ibang masabi kundi, pass. Sa wakas, nakatawid na si Nogahang sa bonus na pagsubok. Ngunit ito pa lang ang simula ng mas mabigat na landas na kanyang tatahakin. Matapos ang mahabang paglalakbay at sunod-sunod na pagsusulit, sa wakas ay nakarating si Nogahang sa huling gusali ng paaralan ng martial arts. Tahimik siyang pumasok sa gusali. Sa isip niya, ito na kaya ang huli. Sa mesa ng tagapamahala, naroon ang isang instructor abala sa pagsusulat. Tiningnan siya nito habang binabanggit ang mga kulay ng pulse areas sa pagsusulit. Black, white, blue, red, yellow. May yellow ba tayo? Tanong ng manager. Diretsong tanong ni Gahang, pasado na ba ako sa lahat ng test dito? Ngumiti ang tagapamahala. Oo naman. At dito, hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Kaya pwede na nating pag-usapan ang sweldo ko ngayon, di ba? Napakunot noo ang tagapamahala. Sweldo. Diretsahan si Nogahang. Pasado na ako, kaya pag-usapan na natin ang sahod. Tahimik ang matandang tagapamahala, tila nag-iisip kung seryoso ba talaga ang kausap niya. Sa tono ng kumpiyansa, paliwanag ni Gahang, sa lugar na pinanggalingan ko, una ang pagsusulit. Pagkatapos nyun, saka pinag-uusapan ng bayad. Hindi ba ganun din dito? Ngumiti ang tagapamahala, pilit na kalmado. Sige, pakinggan natin muna ang gusto mo. Walang atubili si Gahang, tumitig ng diretsyo. Ano ang mga family welfare policies dito sa Sword Clan? Napahinto ang tagapamahala, para bang hindi niya inaasahan ang tanong. Anong policy? Napakunot noo si Nogahang dagdag niya, family welfare. Alam niyo ba yun? Yung mga benepisyong natatanggap ng pamilya ng empleyado bukod sa karaniwang sahod. Diretsahan si Nogahang. Hindi siya humihingi ng sobra, pero malinaw ang gusto niya. Hindi naman ako humihingi ng marami, aniya habang nakataas ang mga dalirit nagbibilang. Gusto ko lang ng lugar para makapag-aral ng libre ang mga anak ko, at bahay na malapit sa trabaho. Ngunit hindi pa roon natapos ang kanyang mga hiling. Kung medyo mas hihingi pa ako, siguro, masaya na ako kung may yaya na pwedeng mag-alaga sa mga anak ko. Natigilan ang matanda, hindi alam kung matatawa o maiiyak sa mga kahilingan ni Nogahang. Yun ba'y, napaisip si Gahang, sobra ba ang hiningi ko? Siguro nga, oo. Tahimik niyang pinagsalikop ang mga kamay, gaya ng isang mandirigmang nagpasya na, hindi lang para sa sarili, kundi para sa pamilya. Isang seryosong kilos na puno ng determinasyon. Sa gitna ng tahimik na silid ng opisina, nakaupo si Nogahang sa harap ng isang matandang opisyal. Makapal ang kanyang mukha, pero halatang puno ng kaba ang kanyang dibdib.
Maghahanap ako ng yaya gamit ang sarili kong pera, mariing sambit ni Gahang. Pero kailangan ko talaga ng bahay, at lugar kung saan pwedeng mag-aral ang mga bata. Tumigil siya sandali, saka napabuntong hininga. Hindi ko sila kayang palakihin mag-isa. Tahimik lang ang tagapamahala, hindi mo mahulaan kung naaawa ba siya o galit. Sa likod ng katahimikang iyon, si Gahang ay palihim na nag-aalala. Masyadong matapang yata ang dating ko, paano kung tanggihan ako? Sa pagkakataong iyon, ang tapang ni Gahang ay nasusubok, hindi sa labanan, kundi sa paghingi ng tulong para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalabas niya sa gusali, hindi na napigilan ni Gahang ang inis. Mga kuripot, hayop kayo, bulong niya habang tumitingin sa karatula ng Sword Clan. Hindi naman sila maliit na tindahan o kung ano paman. Isa silang haligi ng Merm, isa sa 4 na pinakamakapangyarihang grupo. Nagpatuloy siya sa paglalakad, hawak pa rin ang galit sa dibdib. Hindi ko naman sila hinihingan ng sobra. Gusto ko lang ng sapat na pera para mapalaki ko ang 3 kong anak. Nilingan niya ang direksyon ng susunod niyang pupuntahan. Huwag naman sanang pati yung Heavenly Dragon Association, ganito rin. Ngunit sa halip na sumuko, tumindig siya ng matatag. Tara, alamin natin kung ano nga ba ang totoo. Buong lakas ang bawat hakbang ni Gahang, isang amang handang ipaglaban ang kinabukasan ng kanyang mga anak, kahit pa buong Merm ang kalabanan niya. Sa ilalim ng langit na kumukupa sa kulay ng dapit hapon, naglakad si Gahang papasok sa bagong lugar. Tahimik ang paligid pero halata sa mga wasak na troso at sirang sahig na may matinding pagsubok siyang nilampasan. Isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya. Matikas ang tindig at seryoso ang mukha. Paglapit niya kay Gahang, mariin ang sabi, "Pumasa ka." Ngunit hindi agad natuwa si Gahang. Sa halip, tumanggo siya at agad na nagtanong. "May tanong ako, yung tungkol sa family welfare policy niyo dito." Napatingin sa kanya ang matanda, saglit na natahimik, "Wala kaming ganon, pero kung gusto mo, gagawan namin." Nanlaki ang mata ni Gahang. Sa wakas, isang lugar na hindi lang siya kinikilala bilang mandirigma, kundi bilang isang ama. Matapos ang matitinding pagsubok at paglalakbay, si Gahang, ang mandirigmang may pusong ama, ay nagharap ng simpleng hiling. "Gusto ko lang ng lugar kung saan matuturuan ko ang mga anak ko, at isang tahanan para sa amin." Isang kahilingan ng isang ama, hindi para sa kapangyarihan, kundi para sa katahimikan. Sa kanyang harapan, isang matandang leader ang tumugon ng may paggalang. "May martial arts school kami para sa mga bata, pero kung ayaw mong matuto sila ng martial arts, pwede mo silang ipasok sa normal na paaralan. At ang tahanan, may bahay din akong mayaalok sa inyo. Medyo malayo pero nasa loob pa rin ng kastilyo. Ayos na siguro yun. May gusto ka pa ba?" Medyo nagbiro pa si Gahang at mukhang nahihiya pa sa kalagayan niya. Kung sakali, baka pwedeng magpalibre ang yaya para sa mga bata. Ngunit ang sagot ay magaan. "Walang problema, ako na ang bahala sa gastusin." Napangiti si Gahang. Sa wakas, pakiramdam niya ay hindi na siya isang palaboy. Ngayon, ganito na yata talaga ang itsura ng isang miyembro ng Four Powers. Matapos maayos ang mga bagay para sa kanyang mga anak, may isang tanong na bumabagabag kay Gahang. Saan po gaganapin ang pangalawang pagsusulit? Buong tapang niyang tinanong habang tumalon pa sa excitement. Pero ang sagot ay kabaligtaran ng inaasahan. Hindi na kailangan. Napakunot noo si Gahang. "Ha? Bakit?" Isang misteryosong ngiti lamang ang isinagot ng matandang pinuno. Tahimik ang gabi, tila ba may malalim na kahulugang bumabalot sa simpleng sagot. Sa ilalim ng mga bituin, parang may bagong yugto nang nagsisimula. Sa katahimikan ng gabi, habang ang tahanan ay mahimbing na natutulog, tahimik na nakaupo si Gahang sa tabi ng kama ng kanyang mga anak. 3 inosenteng sanggol, payapang natutulog. At sa gitna ng katahimikan, isang mabigat na tanong ang bumigat sa kanyang dibdib. "Siyempre, natakot din ako. Hindi sa kalaban, hindi sa digmaan, kundi sa bagong trabaho na kailangang gampanan. Nang dahil sa mga batang ito, natakot akong mabaigo bilang ama." Habang pinagmamasdan niya ang mga munting kamay ng mga sanggol, isang mahinang ngunit maramdaming ungol ang lumabas sa isa. "Ma'am!" Nagulat si Gahang. Napatingin agad, handang tumayo, parang sundalong alerto. Ang dating walang takot na mandirigma, ngayon ay isang ama na nag-aalalang baka magising ang isa sa kanyang mga anak. Iniabot ni Gahang ang kanyang daliri sa munting kamay ng kanyang anak. At sa sandaling iyon, mahigpit itong hinawakan ng sanggol, isang mahigpit ngunit inosenteng kapit na tila nagsasabing, "Kailangan kita." Habang pinagmamasdan niya ang mahimbing na tulog ng kanyang mga anak, isang tanong ang paulit-ulit na bumabalot sa kanyang isipan, "Kaya ko ba silang alagaan?" Alam niyang ang sagot ay hindi madali.
Kung kinakailangan, handa siyang magnakaw, handang gawin ang kahit anong bawal, mapakain lamang ang kanyang mga anak. Ngunit sa kabila ng tapang na pinapakita niya, may kirot sa kanyang puso. Paano ba maging isang mabuting ama? Tanong niya sa sarili. Hindi niya alam. Dahil ang taong na dapat sana'y may nagturo sa kanya ng pagiging isang ama, ay hindi kailanman naging bahagi ng kanyang buhay. Sa likod ng katahimikan, nakatayo si Nogahang, nakatanaw sa gabi habang kinakausap ang sarili. Ang tanging alam ko lang, ay pumatay ng tao. Isa itong mapait na katotohanan, isang kasanayang hindi niya maipagmamalaki sa harap ng kanyang mga anak. Tahimik siyang napaupo, hawak ang ulo, pinipigilan ng luha at hinanakit. Mahal kong Mira, ngayon lang ako nagagalit sa'yo. Bakas sa mukha niya ang pagod, ang bigat ng responsibilidad, at ang sakit ng pag-iisa. Paano ko to magagawa ng mag-isa? Ngunit hindi siya maaaring panghinaan. Hindi ako pwedeng maging mahina dahil kung bibigay ako, pati mga anak ko, bibigay rin. Hindi niya kailangang maging eksperto sa pagpapalaki ng bata. Para kay Gahang, sapat nang ibigay sa mga anak ang ibinibigay ng bawat magulang, pagmamahal, proteksyon, at gabay. At sa kabila ng madilim niyang nakaraan, ngumiti siya habang hawak ang maliliit na kamay ng kanyang mga anak. Ang kailangan ko lang, ay palakihin sila na hindi magiging kagaya ko, isang gago. Lumipas ang ilang araw, at sa isang tahimik ngunit marangyang pook na tinatawag na Heavenly Castle Region, nagsimula ang bagong yugto sa buhay ni Nogahang. Sa gitna ng mala-postcard na tanawin ng mga bundok at tradisyonal na arkitektura, isang patalastas ang nakapastil sa harap ng kastilyo, simpleng ngunit mapang-akit. Naghahanap ng yaya, trabahong parang pamilya, pinakamainam na traitor sa buong kastilyo. Lumapit si Gahang sa pintuan. Sa gitna ng kanyang abalang araw, si Nogahang ay may isang importanteng misyon, maghanap ng yaya para sa kanyang anak. Unang aplikante, isang babaeng nakapulang kimono, may kumpiyansa at kapansin-pansin ang hitsura. Maganda ba ako? Tanong niya habang isinasayaw ang kanyang pamaypay. Pero malamig ang tugon ni Nogahang. Ang hinahanap ko ay yaya, hindi magandang babae. Hindi pa rin sumusuko ang babae. Umupo siya sa lamesa, medyo pa-cute, at muling nagtanong. Hindi ba talaga ako maganda? Napabuntong hininga na lang si Gahang. Next, at dumating ang susunod, isang matandang babae na may matalim na tingin at mukhang walang oras sa drama. 20 bata na ang pinalaki ko gamit ang mga kamay na to. 20, sigaw niya, puno ng yabang at karanasan. Mukhang may potential. Matapos ang pagpapakilala ng matandang yaya na puno ng kumpiyansa, pero may kasamang kahinaan ng pandinig. Pero, ang edad niyo po, sabi ni Nogahang. Sigaw ng matanda, naririnig mo ba ako? Sabi ko, magaling ako. 20 bata, 20, napailing na lang si Nogahang. Next, napasandig siya sa mesa, ubos na ang pasensya. Ang hirap pala maghanap ng matinong yaya. Pero biglang may anino ang tumakip sa liwanag. Dahan-daang tumungala si Gahang, at bumungad sa kanya ang isang matikas at matangkad na babae. Matipuno, matatag, at may tindig na parang wrestler. Tahimik si Gahang. Walang salita, pero ang mukha niya, nagsasabing, oo. Matindi ang presensya ng aplikanteng babae. Matikas ang tindig, walang emosyon, at seryoso ang tingin. Bigla siyang lumingon sa paligid. Sinisinghot ang hangin, amoy, kulog, napakunot ang noo niya. Tila hindi kontento sa nakita. Paanong magpapalaki ka ng bata sa ganitong klaseng lugar? Sigaw niya na puno ng pagkadismaya. Napakamot ulo na lang si Nogahang, pilit nilulunok ang pride. Miss, umupo muna tayo. Subalit bago pa man siya matapos, abala na agad ang babae sa paglilinis, parang hindi siya narinig. Lahat ng sulok ng kusina, ginagalaw. Walis dito, punas doon. Isang sandaling interview, naging general cleaning. Sa isang tahimik na silid, naririnig ang iyakan ng mga sanggol. Miss, pakiusap pagmamakaawa ng isang lalaking halatang kinakabahan. Sa likod niya, isang mabilis na reaksyon ang biglang humila sa kanyang braso, parang sinasabing, alis na tayo, delikado to. Pero bago pa pigilan ni Nogahang ang babae, bumukas ang pinto ng isang maliit na silid, lumabas ang malaking babae, karga-karga ang 3 sanggol na humahagulgol sa gutom. Ay naku, gutom na gutom kayo no. Sabi niya habang pinapadidi ang mga sanggol, para bang sanay na sa ganitong eksena. Sa loob ng bahay, habang abala ang yaya sa pagpapadidi, napako ang tingin ni Nogahang sa ibang direksyon. Namumula ang kanyang mukha, hindi sanay, halatang naiilang. Bakit parang nahihiya ka? Tanong ng wrestler na yaya,
may halong biro sa boses. Ngayon ka lang ba nakakita ng sanggol na dumididi? Tahimik lang si Papa No habang namumula, pilit nilulunok ang pagkailang. Pero sa loob-loob niya, alam niyang ito ang simula ng isang responsibilidad na di niya inakalang papasanin niya. Bulong niya sa wakas, nakahanap na ako ng yaya. Paglipas ng ilang sandali, makikita sa kanyang kamay ang isang bagay, isang simpleng kwintas na may marka. Tanda ng bagong simula, pero sa likod ng katahimikan ng sandaling iyon, nakatago ang isang masalimuot na hinaharap. Sa gitna ng isang matatag na samahan ng mga mandirigma, isang bagong yugto ang magbubukas para kay Nogahang. Sa wakas, tinanggap niya ang kanyang identity card, tanda ng pagiging isang ganap na first-rate warrior. Binabati kita, isa ka ng first-rate warrior, wika ng matipunong mandirigma habang iniabot ang card. Nilingan ni Nogahang ang dokumento sa kanyang mga palad. Sa loob-loob niya, umalangaw ang salitang iyon, first-rate. Muling nagsalita ang opisyal, mariin at puno ng paghihikayat. First-rate warriors ang pinakamalalakas sa lahat ng mandirigmang kasapi ng asosasyon. Sana simulan mo ng kumilos tulad ng isa sa amin. Tahimik na tumango si Nogahang, dama ang bigat ng bagong responsibilidad. Tinanong niya, saan po ako magsisimula? Isang sagot ang bumungad na may diin, ngunit may bahid ng pagsubok. Magsisimula ka bilang gwardya sa harapang tarangkahan. Napakunot ang noo ni Nogahang. Gwardya, isang mataas na titulo, pero isang simpleng tungkulin ang unang hakbang. Bagamat tila mababa ang tungkulin, ipinaliwanag ng opisyal ang dahilan. Maaring isipin mong kakaiba na ang isang first-rate ay magsimula bilang gwardya. Pero lahat ng bagong mandirigma ng asosasyon ay kailangang pagdaanan ito. Mahigpit at mahinahong tinig ang bumungad, kasabay ng kumpas ng kamay. Intindihin mo, may iba't ibang oras at shift ang pagbabantay. Ngunit bago pa man matapos ang paliwanag, mabilis ang tugon ni Nogahang. Ang katwiran, hindi ito maaari. Biglang nagningning ang mga mata niya at sumigla ang boses. Ang pagiging gwardya ay perpekto. Para talaga ako dito. Walang pakialam sa shift, kaya kung gawin to buong araw. Buong tapang at tuwa, itinaas ni Nogahang ang kamao, tila ba handang-handa na sa bagong papel. Napakunot ang noo ng opisyal, gulat na gulat sa kakaibang reaksyon. Ano bang iniisip ng lalaking to? Karaniwan naming pinapadala ang mga mandirigma roon bilang parusa. Isang bagay na labis niyang hindi inaasahan mula sa isang tulad ni Gahang. Ngumiti ang opisyal at tumango. Kung ganyan ang iniisip mo, mabuti. Tuturuan ka ng tanggapan ng pangkalahatang gawain kung ano ang dapat gawin. Mabilis na nagpaalam ang opisyal. Mauna na ako. Habang papalayo, napailing siya at bulong sa sarili, may kung anong kakatwa sa lalaking ito. Samantala, hindi maitago ng tatanga-tanga nating bida ang kasiyahan. Hihihi, ang ganda naman ng trabaho na ito. Sa isip niya, malinaw ang plano. Hindi naman siguro magkakaroon ng tanga na Cecilique sa Kastilyo, at bilang gwardya, hindi ko na kailangang lumabas pa at makipaglaban. Isang ngiti ng tagumpay ang gumuhit sa kanyang mukha. Tahimik ngunit puno ng tiwala sa sarili. Mga bagay na tila nagsisimulang bumuti para kay Nogahang. At dito nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Kung nagustuhan mo ang kwento ni Nogahang, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe para sa mas marami pang makapangyarihang recap. I-click mo rin ang bell icon para ikaw ang unang makaalam sa susunod na tagpo. Hanggang sa muli, salamat sa panunood.